Agritsikahan at iba pa. Agritsikahan at iba pa ay mga kwento ng iba't ibang uri ng tao na sumasalamin sa pagpupunyagi ng isang pamilya o individual upang lumago ang kanyang pamumuhay bunga ng agrikultura. Mga kwento ng mga tunay na Pilipino na may puso at pagmamahal sa kapwa, sa kalikasan, lalo na sa agrikultura. Mga individual na patuloy na nagbibigay ng positibong ehemplo sa bawat Pilipino na ang pagtsatsaga at pagsisikap sa buhay ay siyang magiging susi ng bawat isa para umangat sa buhay. Tayo nang tuklasin ang mga iba't ibang kwento ng isang pangarap dito sa Agritsikahan at iba pa. Si Councilor John Castro po ay nagmula sa mahirap na pamilya. Pero dahil sa murang edad, nawala po yung magulang naming babae, napilitan po kaming magsikap at magtiyaga kahit anong trabaho pinasukan ko po para makarating ako dun sa gusto kong marating. Actually po, nakatulong in a sense of during that time na nag-aaral kami kasi 11 kaming magkakapatid. Yung nanay ko ang nagtitinda sa palengke. Ako kapag wala akong klase noon, tumutulong ako sa palengke sa pagtitinda at para matulungan ko na rin yung trabaho po ng nanay ko, hindi lang sa palengke, kundi sa gawaing bahay din. Lahat kami magkakapatid, kung 11 kami, may kanya-kanya kaming task sa trabaho, may sa bahay, may taga-ugas ng plato, mayroong taga-luto, mayroong taga-saing, mayroong taga-ugas ng taga-laba, pero alos puro lalaki kami. Nakikita ko wala naman na malaking changes na sinasabi nga nila kasi nga hindi na ako bago sa public service. Dahil sa matagal na panahon nakipagtrabaho tayo sa malalaking politiko at marami tayong nakakasalimuang mga tao, iba't ibang klaseng tao. Kaya nung naisipan ng pamilya ko at pinayagan akong pumasok sa politika at nanalo naman tayo sa tulong ni Sir Henry din, no? Kaya ang pagbabago wala masyado. Kung hindi yung ngayon mas kumonti pa at select, parang yung mabalaki nyo lang ang kailangan kong pagservisyuhan dahil konsehal ako ng Mabalacat City. Hindi po kaila na tayo ay isang businessman. Ang main source of income ko po yung construction business. Aside from that, mayroon tayong korporasyon na mostly on leasing of property, ano? At kung paano tayo napasok sa politika, yun nga ang sabi ko sa inyo, wala ako sa politika, nasa politika ako, lapitan ako ng tao. Ang tanong, bakit? Hindi ko masasagot. At matagal ko nang tinalikuran yung politika since 2013. At nag-concentrate na lang ako sa negosyo ko. Hindi ko nga alam, sabi ko nga sa sarili ko, tinatanong ko bakit nandyan ka pa. Samantalang matagal mo nang iniwan yan. Ang nilagay ko na lang sa isip ko po, masyado akong blessed. At siguro yung Panginoon may gustong pagawa sa akin sa siyudad ng Mabalacat, kaya inaluklok ako ng taong bayan, siguro through the intervention of our Lord Jesus Christ, at nanalo tayo. Yun po ang naging dahilan. Actually, hindi lang nung panahon ng pandemic. Sabi ko nga sa inyo, wala pa ako sa politika.
tumutulong na po tayo sa mga taong lumalapit, lalong-lalo na po yung mga naghihirap nating kasyudad. Noong pandemic, hindi pa rin yun ang simula. Kasi naupo ako bilang City Councilor noong 2019. Nag-pandemic po is 2020. Nagsimula, di po ba? So, during that time, hindi natin malaman kung anong gagawin ng tadhana. Yung mga tao, hindi alam kung anong gagawin nila. Maraming nag-struggle sa buhay, maraming mga na-depress. So, si Councilor Jun Castro po, dahil sanay ako sa mga ganyang galawan, yung pamimigay ng mga ayuda, dahil nga dun sa experience ko sa provincial capital, ako po, nung nalaman kong magla-lockdown ng March 20 o March 15, if I'm not mistaken, sabi ko sa mga tao ko, mag-purchase kayo ng maraming bigas, maraming dilata, maraming noodles. Kasi sabi ko, after 3 days ng lockdown, marami nang magugutom sa kasyudad natin. Unang-unang magugutom dyan, kako, yung everyday na nagtatrabaho, kung hindi sila magtrabaho, hindi sila kikita, hindi sila kakain. Yung mga transport group, yung mga nagtatricycle, yung mga vendor sa kalsada. Yun po ang naging inspirasyon na inisip ko dahil nga alam ko ang buhay mahirap dahil galing po ako doon. At ang sinet ko yung goal ko noon, sabi ko siguro mag-ready lang tayo ng mga 20,000 relief goods o ayuda. Pero nung naubos po yung 20,000 sa loob lamang po ng 3 araw, marami na pong pumupunta dito sa bahay ko, maraming nagchat-chat, maraming nagte-text, maraming nagme-message. Lalo kong pinagsumikapan yung pagtulong. Besides, ako, yung negosyo ko hindi naapektuhan during pandemic. Imbes na umina po yung negosyo ko, lalo pa pong lumakas, kaya ang pumasok sa isip ko, baka may gustong ipagawa yung Panginoon sa akin. Baka gusto niya akong gawing instrumento para tulungan ko po yung mga naghihirap na kasyudad ko sa Mabalacat. Magandang tanong yan, no? Pero bilang legislator, ang masasabi ko lang sa inyo, in need of legislation lang. Magiging broad sana yung magiging sagot ko kung sakali ako yung chief executive. Ano? Pero alam naman natin ang ating minamahal na presidenteng BBM ay mayroon ng mga programa para sa modernisasyon ng agrikultura dito sa ating bansa. At makakatiyak siya na through legislation, i-adapt po namin yung mga programa ng ating minamahal na Presidente Bongbong Marcos. Unang-una po, yung mga kabataan, yung mga nag-aaral pa, huwag niyong sayangin po yung pagkakataon na naibibigay po ng inyong mga magulang na mapag-aral po kayo ng maayos. Kasi nung kami po ang nag-aaral, nung si Councilor Jun Castro ang nag-aaral, dahil nga sabi ko sa inyo, mahirap lang po kami, nag-self-supporting pa ako para makapasok lang ako sa maliit na eskwelahan. Hindi ko po ginawang adlang yung kahirapan para hindi ko makamit ang aking pangarap sa buhay. Kaya huwag niyo pong sayangan mga kabataan, mga ordinaryong mamamayan, at samain niyo po ng sipag at tiyaga at determinasyon at mag-set po kayo ng goal. Ang Panginoon po hindi natutulog. Nakikita niya kung sino yung nagpupursige. Yun po ang pinagpapala, yung mga nagkukumbaba. Muli po, maraming salamat at magandang umaga.